Sa likod ng kinang at karangyaan ng Maynila, may nakakubling isang madilim na kwento na hindi mo aakalaing mangyayari. Ito ang kwento ng isang simpleng binata mula sa probinsya na nagngangalang Carding. Sa simula ang tanging hangarin niya ay maghanap buhay bilang isang kasambahay, musika, ngunit sa halip ay naipit siya sa isang baliw na kahilingan ng isang mayamang pamilya. Isang kahilingan na hindi kailanman paniniwalaan ng sinumang nasa tamang pag-iisip. Musika. Paanong ang isang amo ay hihiling ng isang bagay na lampas sa hangganan? Paanong ang isang inosenteng binata ay hihiling ang ibigay ang isang bagay na katinuan sa mismong asawa ng kanyang amo? Musika. Ito ay isang tunay na kwento na yumanig sa puso tungkol sa pagsasakripisyo, matinding bigat ng damdamin, musika, at desisyong nagbago sa buhay ng isang tao magpakailanman. At sa huli ang desisyong iyon ay hindi lamang nagdala kay Carding sa isang moral na dilema, musika, kundi pati na rin sa isang tadhana na nakakagulat. Isang tadhana na nagbago sa kanyang buhay upang hindi na muling maging katulad ng dati. Musika. Maligayang pagdating sa mga yapak ng kwento sa gabi. Musika. Si Carding, isang 23 anyos na binata mula sa Samar, ay dumating sa Maynila na may pag-asang napakasimple ngunit puno ng determinasyon. Gusto niyang magtrabaho ng mabuti upang makapagpadala ng pera sa kanyang ina sa probinsya. Sa buong buhay niya, hindi pa nakarating si Carding sa malaking lungsod, lalo na sa isang lugar na kasing unlad ng Makati. Musika. Gayunpaman, dahil sa pangarap na makapagpatayo ng maliit na bahay para sa kanyang ina, nilakasan niya ang kanyang loob na makipagsapalaran bilang isang stay-in na katulong sa bahay ng isang mayamang babae na nagngangalang Angelica. Sa unang araw ng pagtapak ni Carding sa bakuran ng kanyang amo, agad siyang natulala. Ang bahay ay parang isang modernong palasyo. Malawak ang hardin, makintab ang mga puting pader, at ang loob ay dinesenyo ng minimalista ngunit napaka-elegante. Nalula siya at hindi alam kung saan magsisimulang humanga. Napalunok si Carding, musika, hindi makapaniwala na siya, isang simpleng anak ng probinsya, ay magtatrabaho sa lugar na kasing ranya nito. Mula sa simula, determinado si Carding na magtrabaho ng maayos. Siya ang gumigising ng pinakamaaga, nililinis ang sala na ang sahig ay kasing dulas ng salamin. Hinuhugasan ang mga kubyertos na ang presyo ay marahil katumbas na ng kanyang sahod sa isang buwan, at inaayos ang maliit na hardin sa likod ng bahay. Ang bawat trabaho ay ginagawa niya ng may pag-iingat. Musika. Ayaw niyang magkaroon ng kahit katiting na pagkakamali na magiging dahilan para siya ay mapagalitan o mapauwi. Para sa kanya, ang tiwala ng amo ay isang bagay na dapat ingatan hanggang sa huli. Si Angelica, isang 30 anyos na magandang babae na laging nakapusod, nang maayos ang itim na buhok, ay nooy napaka-formal ang pakikitungo kay Carding. Tumutango lamang ito tuwing bumabati si Carding o nag-uutos sa kanya gamit ang tunong istrikto ngunit mahinahon. Yumuyuko lamang si Carding at sumasagot ng opo, hindi nangangahas na tumitig ng diretso sa mukha ng kanyang amo, musika, dahil alam niya ang kanyang lugar. Ang asawa ni Angelica ay madalang makita sa bahay. Isa itong negosyante na laging bumibiyahe at umuuwi ng hating gabi na. Dahil dito, ang karamihan sa oras ni Angelica ay ginugugol niya ng mag-isa sa malaki at tahimik na bahay na iyon. Mula nang tumira doon si Carding, bahagyang nagbago ang kapaligiran. Kahit paano ay may taong naglalakad sa bahay, may tunog ng mga hakbang, at may naghahain ng mainit na tsaa tuwing hapon. Sa simula, naiilang si Carding kapag kinakausap siya ni Angelica. Carding, sa probinsya ba ninyo ay nagluluto rin kayo ng ganitong isda? Tanong ni Angelica habang inaamoy ang aromang niluluto. Opo ma'am, sa amin po mas masarap ang luto ng nanay ko. Sagot ni Carding sabay ngiti ng mahiyain. Napangiti ng bahagya si Angelica, musika, isang ngiti na madalang makita noon. Lumipas ang mga araw at unti-unting naging palagay ang loob nila sa isa't isa. Nagsimulang maunawaan ni Carding ang mga gawin ni Angelica. Gusto nito ng jasmine tea, ayaw nito ng sobrang lamig na kwarto, at madalas itong nagbabasa ng libro habang nakaupo malapit sa malaking bintana na nakaharap sa hardin. Samantala, nagsimulang maging komportable si Angelica na makipag-usap kay Carding dahil lagi itong magalang, hindi madaldal, ngunit laging nakikinig. Bilang empleyado, ginagawa ni Carding ang kanyang tungkulin nang walang reklamo.
Lagi siyang alisto sa pagbubuhat ng mga pinamili paglilinis ng matataas na salamin at pag-aayos ng opisina ni Ricardo. Araw-araw ay nagsisikap siya para matuwa ang kanyang mga amo, musika, dahil nais niyang makuha ang buong tiwala ng pamilya. Isang hapon habang mahina ang ulan, nakita niyang nakaupo si Angelica sa sala habang nakatitig sa bintana. Walang laman ang kanyang mga mata, tila may iniisip na napakabigat. Hindi nangahas magtanong si Carding. Gayunpaman, naramdaman niya ang lungkot sa likod ng mga mata ng babae. Musika. Pinili ni Carding na ipagtimpla ito ng mainit na tsaa nang hindi inuutusan. Nang ilapag niya ito sa mesa, lumingon si Angelica at sinabing mahina salamat Carding, lagi kang maalalahanin. Musika. Ang mga salitang iyon ay bahagyang ikinalito ni Carding, ngunit ngumiti lamang siya ng magalang. Habang tumatagal si Carding sa bahay na iyon, palaki ng palaki ang responsibilidad na ibinibigay sa kanya. Binigyan siya ng duplicate na susi, inatasan siyang magbantay ng bahay kapag umaalis ang asawa ni Angelica at pinagkatiwalaan pa sa ilang personal na gawain tulad ng pagkuha ng mahahalagang pakete o paghahatid kay Angelica sa mga tiyak na lugar. Ang tiwalang iyon ay nagbigay ng dangal kay Carding, ngunit lalo rin nitong pinatindi ang kagustuhan niyang ipakita ang kanyang katapatan. Ayaw niyang biguin ang mga taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong magtrabaho sa Maynila. Musika. Ngunit ang hindi namamalayan ni Carding ay nagsisimula na siyang ituring ni Angelica bilang kaibigan sa gitna ng kalungkutan. Ang malaking bahay ay madalas na malamig at walang laman. Si Carding ang tanging nagbibigay buhay sa mga araw niya, kahit sa pamamagitan lamang ng maiikling usapan o magalang na pagtingin habang naghahain ng pagkain. Musika. Akala ni Carding ay normal ang lahat. Siya ay trabahador at si Angelica ang kanyang amo. Musika. Ngunit nang hindi niya namamalayan, dahan-dahang gumagalaw ang buhay nila patungo sa isang malaking pagbabago. Musika. At ang pagbabagong iyon ay magsisimula sa lihim na matagal nang kinikimkim sa puso ni Angelica at ng kanyang asawa. Isang lihim na yayanig sa buhay ni Carding magpakailanman. Nang gabing iyon ang bahay ay mas tahimik kaysa sa karaniwan. Kakatapos lang maglinis ni Carding ng kusina at mag-ayos ng hapagkainan. Musika. Tanging ang tikatak ng orasan sa dingding ang naririnig na sumasabay sa ihip ng hangin mula sa siwang ng bintana. Musika. Saglit na nakita ni Carding si Angelica na nakaupo sa family room. Ngunit sa pagkakataong ito ang tingin niya ay mas tila walang laman kumpara sa mga nakaraang araw. Nakatitig ito sa sahig, walang pokus, tila ang isip ay lumilipad sa malayo. Musika. Hindi nangahas magtanong si Carding. Bumati lamang siya ng mabilisan at bumalik sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng bahay. Musika. Sa ikalawang palapag sa master bedroom, maririnig ang mahinang pag-uusap. Ngunit kung papakinggang mabuti ang tono ng usapan ay hindi pangkaraniwan. Mas parang bulungan ng dalawang taong nagtatago ng isang mabigat na bagay. Nakaupo si Angelica sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak at pinipiga ang isa't isa. Nakayuko ang kanyang ulo. Samantala ang asawa niyang si Ricardo ay nakatayo sa harap ng bintana na may mukhang puno ng pag-aalinlangan. 5 taon na silang kasal. Musika. Ang 5 taon ay hindi maikling panahon para sa mag-asawang nangungulila sa pagkakaroon ng anak. Ngunit kahit sa gaano karaming doktor, sila pumunta pareho, ang resulta baog si Ricardo. Hindi mabilang kung ilang gabi umiyak ng palihim si Angelica habang yakap ang unan upang hindi marinig ng asawa. Nakakaramdam siya ng pagkakasala, pakiramdam niya ay bigo siya, pakiramdam niya ay kulang siya bilang isang asawa. Bagamat ang totoo ay hindi niya ito kasalanan. Mahal na mahal ni Ricardo ang kanyang asawa at tuwing nakikita niyang nagpipigil ng luha si Angelica, nadudurog din ang puso niya. Nang gabing iyon sa wakas ay nagsalita si Ricardo. Angelica, sabi niya, musika ng mahina. Bahagyang nanginginig ang boses niya. Hindi sumagot si Angelica. Naghintay lang siya. Ayoko nang makita kang malungkot, musika, patuloy ni Ricardo. May karapatan kang maging isang ina. Tinakpan ni Angelica ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Musika, ayos lang ako. Kailangan ko lang masanay na mabuhay ng walang anak. Hindi. Musika. Tinaasan ni Ricardo ang boses ngunit mabilis ding ibinaba. Hindi, Angelica. Hindi mo kailangang masanay na mabuhay ng walang anak. Muling tumahimik ang kwarto ng ilang segundo. Musika. Humugot ng malalim na hininga si Ricardo.
May naisip na ako. Musika. Inangat ni Angelica ang kanyang ulo. Anong naisip mo? Tinitigan ni Ricardo ang asawa ng malalim bago nagsalita sa mabigat na boses. Musika. Kailangan natin ng tulong ng iba. Musika. Kumunot ang noo ni Angelica. Ang ibig mong sabihin, tulong ng ibang doktor o therapy, musika, hindi. Hindi iyon ang ibig sabihin ng asawa niya. Dahan-dahang umupo si Ricardo sa tabi ng asawa at hinawakan ang kamay nito. Musika. Kailangan natin ng ibang lalaki. Isang tao na makapagbibigay sa iyo ng anak. Tila huminto ang tibok ng puso ni Angelica. Ano bulalas niya na halos pasigaw. Hindi maaari. Ngunit nanatiling kalmado si Ricardo. Musika si Carding. Ang pangalan ay lumabas na parang patalim na tumusok sa katahimikan ng kwarto. Musika. Nanlaki ang mata ni Angelica. Hindi. Wag mo siyang idamay. Mabait na bata siya. Bata pa siya hindi tama. Malusog siya malakas at nakatira sa bahay na ito. Pinagkakatiwalaan natin siya matatag na sabi ni Ricardo. Musika. Hindi ayoko. Inilagay ni Angelica ang kamay sa dibdib, sinusubukang pigilan ang magulong tibok ng puso. Musika. Pero hindi natinag si Ricardo. Angelica, wala na akong ibang pagpipilian. Hindi ko kayang makita kang umiiyak araw-araw. Ayokong ubusin natin ang buhay natin sa pagsisisi. Nakayuko lang si Angelica, tahimik sa takot at pagkalito. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi dahil galit siya, kundi dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang mapait na katotohanan ito. Kinabukasan ng gabi ang desisyon ay hindi nagbago. Sa wakas, ay ipinatawag ni Ricardo si Carding sa sala. Naramdaman ni Carding na may kakaiba nang ipatawag siya ng amo sa 10 oras ng gabi. Karaniwan ay bihirang makipag-usap si Ricardo sa kanya, maliban na lang kung tungkol sa trabaho. Nang pumasok si Carding sa sala, mabigat ang aura ng paligid. Nakayuko si Angelica, hindi makatingin kay Carding. Musika. Samantala nakaupo ng tuwid si Ricardo na may seryosong mukha. Carding panimula, musika ni Ricardo sa usapan. May mahalagang bagay akong gustong pag-usapan. Tumango si Carding, musika kinakabahan. Opo sir, alam mong ilang taon na kaming walang anak, diretsahang sabi ni Ricardo. Napalunok na lang si Carding. Hindi niya alam kung saan patungo ang usapan. Musika. Hindi ko siya mabigyan ng anak, patuloy ni Ricardo. At pagkatapos ng mahabang pag-iisip, gusto kong hingin ang tulong mo. Kumunot ang noo ni Carding. Ano pong ibig ninyong sabihin, sir? Humugot ng malalim na hininga si Ricardo. Gusto kong maging ina ang asawa ko. Musika. At kaya mong gawin iyon. Musika. Parang tinamaan ng kidlat ang ulo ni Carding. Nanigas siya, hindi makapagsalita. Tanging ang tibok ng sarili niyang puso ang naririnig niya. Musika, hindi. Hindi ko po maintindihan. Sir, bulong ni Carding sa nanginginig na boses. Musika, hindi naiintindihan mo, putol ni Ricardo. Gusto kong maging ina ang asawa ko. Musika, at kaya mong gawing totoo iyon. Nataranta si Carding. Kailangan ko po munang pag-isipan, sir. Masyado po itong malaking bagay. Tumango si Ricardo. Musika. Bibigyan kita ng oras pero hindi matagal. Musika. Dahan-dahang umatras si Carding palabas ng sala na nanginginig ang katawan. Musika. Nang tingnan niya si Angelica, bago umalis nakita niyang nakayuko ito ng malalim. Pula ang mukha nito sa hiya, takot at pagkalito. Nang gabing iyon bumalik si Carding sa kanyang kwarto na mabigat ang mga hakbang. Alam niyang magbabago ang buhay niya. Alam niyang anumang desisyon ay may malaking kapalit. Musika. At mula sa gabing iyon, nagsimulang bumukas ng malawak ang pinto ng tadhana para sa kanya. Ang gabi, matapos ang pagpupulong na iyon, ang naging pinakamahabang gabi sa buhay ni Carding. Musika. Nakahiga siya habang nakatitig sa kisame ng kanyang maliit na kwarto, pero hindi mapakali ang isip niya. Ang mga salita ni Ricardo ay umaalingaw-ngaw na parang echo na ayaw umalis. Gusto kong bigyan mo ng anak ang asawa ko. Hindi iyon karaniwang hiling. Musika. Iyon ay hiling na maaaring sumira sa buhay ng isang tao kung magkakamali ng hakbang. Musika. Naisip ni Carding ang kanyang ina sa probinsya. Naalala niya ang simpleng bilin na laging inuulit nito. Magtrabaho ka ng marangal, anak. Huwag gagawa ng kalokohan. Paano kung malaman ito ng nanay niya?
Paano kung magkaproblema? Paano kung palayasin siya? Ipakulong musika o mas malala pa? Pero naisip din niya ang banta ni Ricardo. Kung walang trabaho, hindi siya makakapagpadala ng pera sa probinsya. Ang trabahong ito ang tanging pag-asa ng kanyang maliit na pamilya. Naipit siya sa pagitan ng moralidad, takot at malupit na realidad ng buhay. Madilim ang langit sa labas ng bintana, puno ng kumikislap na ilaw ng lungsod. Ngunit para kay Carding ang gabing iyon ay napakadilim. Kinaumagahan gumising si Carding na mabigat ang mga mata. Wala pa siyang napagdesisyonan. Pero paglabas niya ng kwarto, nakatayo na si Angelica sa harap ng hapagkainan na may mukhang halo ng kaba at lungkot. "Musika, Carding," mahina niyang tawag. Yumuko si Carding. "Opo ma'am, pwede po ba tayong mag-usap sandali?" Ang boses ni Angelica ay mahina at halos nanginginig. Tumango si Carding at sumunod kay Angelica sa sala. "Musika." Dahan-dahang umupo ang babae, habang nakatingin sa mesa, tila hindi kayang tingnan ang mukha ni Carding. Magkahawak ang kanyang mga kamay, senyales ng matinding pag-aalala. Carding, mahina niyang sabi, "Alam ko kung ano ang hiningi ng asawa ko. Hindi ito normal." Nanatiling tahimik si Carding. "Ako, musika." Nahihiya akong sabihin ito ulit, pero pinakiusapan niya akong kausapin ka, patuloy niya. "Ilang taon na kaming nagsisikap. Gusto kong maging ina, at ayaw na ng asawa kong makita akong malungkot." "Musika." Mas lalong yumuko si Carding. "Hindi kita pinipilit," mahina niyang dugtong. "Pero kung papayag ka, bibigyan ka ng asawa ko ng napakalaking pabuya. Pera. Musika na maaaring magbago sa buhay mo at ng pamilya mo." Natahimik si Carding. "Musika." Ang bahaging iyon ay lalong nagpagulo sa isip niya. Pera ang dahilan kung bakit siya lumuwas at nagtrabaho sa malayo, pero dapat ba niyang isakripisyo ang kanyang prinsipyo para dito? Nagpatuloy si Angelica sa nanginginig na boses. "Gusto ko lang ng katapatan mo. Kung tatanggi ka, musika, maiintindihan ko. Ayokong maramdaman mong napipilitan ka." Naramdaman ni Carding na lalong bumigat ang dibdib niya. Gusto niyang maging tapat na natatakot talaga siya. Pero bago pa siya makasagot, tumayo si Angelica at sinabing, "Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Pag-isipan mo muna." Pagkatapos ay umakyat ito sa ikalawang palapag at iniwan si Carding na mas lito kaysa kanina. Nang hapong iyon, habang palubog na ang araw, bumukas ang pinto ng bahay. Dumating na si Ricardo. Mas maaga ngayon kaysa dati. Pagkatapak pa lang sa sala, ang unang ginawa niya ay tanungin ang asawa. Nakausap na ba siya? Yumuko si Angelica. "Oo, pero hindi pa siya nakakapagdesisyon." "Musika." Napabuntong hininga si Ricardo. Agad niyang ipinatawag si Carding sa sala. Dali-daling lumapit si Carding na naglilinis ng hagdan, bakas ang kaba sa mukha. "Carding," mariing sabi ni Ricardo. "Gusto ko na ang sagot mo." "Musika." Napalunok si Carding. "Sir, nalilito pa po ako. Hindi po ito simpleng bagay. Kaya nga, tinanong kita ng maayos, pero hindi ako makakapaghintay ng matagal. Problema ito ng pamilya, malaking problema." Yumuko si Carding. Lumapit si Ricardo ng isang hakbang, mas malamig ang boses. "Kung tatanggi ka, pwede ka nang umalis ngayong gabi." Ang salitang iyon ay parang malakas na suntok sa dibdib ni Carding. "Sisisantihin niyo po ako, sir?" Nanginginig na tanong ni Carding. "Musika." "Oo," sagot ni Ricardo nang walang pag-aalinlangan. "Kailangan namin ng taong makakatulong sa pamilya namin. Kung hindi ikaw, ibig sabihin ay hindi ka na kailangan." "Musika." Pumikit si Angelica. Halatang hindi siya sang-ayon sa bantang iyon, ngunit hindi niya magawang suwayin ang asawa. Nanlumo si Carding. Kailangan niya ang trabahong ito. Pumunta siya sa Maynila hindi para magliwaliw o maglaro. Ang nanay niya sa probinsya ay umaasa sa padala niya. Kung ngayong gabi ay kailangan niyang umalis, paano na ang nasib ng pamilya niya? Musika. Kinagat niya nang madiin ang kanyang labi. Nahihilo siya, parang sinukol siya ng buhay sa isang sulok na hindi niya matatakasan. Ilang segundong katahimikan ang lumipas, bago dahan-dahang inangat ni Carding ang kanyang mukha. "Sige po, sir," sabi niya sa boses na halos basag na. "Tinatanggap ko po." Mas lalong yumuko si Angelica, hindi makatingin kay Carding. Samantala, tumango ng may kasiyahan si Ricardo, tila nabunutan ng malaking tinik. Mabuti, maikli niyang sabi. "Sisimulan natin ang lahat sa maayos na paraan. Bibilhin ko ang lahat ng kailangan mo." "Musika," yumuko lang si Carding. Sa loob ng puso niya, hindi niya alam kung tama o mali ang desisyon. Isa lang ang alam niya.
Wala na siyang ibang pagpipilian. At ang mabigat na desisyong iyon ay magbabago sa buong takbo ng buhay niya. Mula noong gabing tinanggap ni Carding ang baliw na kahilingan ng pamilya, musika, dahan-dahang nagbago ang aura ng malaking bahay ni Angelica. Kung dati ay laging dumidistansya si Carding at nagtatrabaho na parang robot para hindi mailang, ngayon ay nagsimula na silang masanay ni Angelica na mag-usap ng mas madalas, lalo na kapag nagpapahinga si Angelica sa reading room o nagdidilig ng halaman sa likod bahay. Noong una ay awkward pa si Carding. Musika. Tuwing kinakausap siya ni Angelica, kumakabog ng malakas ang dibdib niya. Patuloy siyang nakakaramdam ng pagkakasala. Tila may ginagawa siyang hindi nararapat. Musika. Gayunpaman laging sinusubukan ni Angelica na pakalmahin siya. Carding, wag mong isiping napipilitan ka. Ayaw naming gawin mo ito ng may takot, musika. Sabi ni Angelica, isang umaga, habang nag-aabot ng isang tasa ng mainit na tsaa. Musika. Tumango lang si Carding. Gusto ko lang pong maging maayos ang lahat, ma'am. Sabi ko sa iyo, Angelica, na lang ang itawag mo sa akin. Mahinang sagot ng babae. Ang mga sumunod na araw ay naging mas magaan, mas mainit. Hindi dahil sa romansa, kundi dahil pareho nilang napagtanto na ang kanilang pinagdadaanan ay isang responsibilidad na ibinigay ng sitwasyon ng tadhana na hindi naman nila pinili. Musika. Sa mga piling gabi nagsimulang maglabas ng saloobin si Angelica tungkol sa buhay niya. Ikinuwento niya kung paanong ang 5 taon ng kanilang pagsasama ay naging hungkag dahil sa kawalan ng anak. Kung paanong sa tuwing uuwi ang asawa galing trabaho, nakikita niya itong nagpipigil ng konsensya at kung paano siya umiiyak ng tahimik tuwing nakikita ang ibang pamilya na may sanggol. Ayokong maramdaman mong ikaw ang third party o naninira ka ng pamilya namin, musika, sabi ni Angelica sa nanginginig na boses. Yumuko si Carding. Hindi ko po kailanman naisip yan, ma'am. Nagtatrabaho lang po ako at ginagawa ang inuutos ninyo at ni sir. Matagal na tinignan ni Angelica si Carding. Mabait kang musika, bata. Ang probinsya nyo ay nagluwal ng isang lalaking magalang at may matatag na loob. Halos mapangiti si Carding sa hiya nang marinig iyon. Ang pagiging malapit nila ay hindi ipinagbabawal na ugnayan. Hindi rin ito nababalot ng anumang mali siya. Ito ay pagiging malapit ng 2 taong parehong pumapasan ng mabigat na desisyong hindi pangkaraniwan. Halos 4 na linggo ang lumipas mula nang gawin ang desisyon. Isang umaga, gumising si Angelica na maputla at matamlay ang lakad. Nahihilo siya na susuka at iba ang pakiramdam ng katawan niya. Pagkakita sa kanya ni Carding, agad itong nataranta. Ma'am, musika, kailangan ko po bang tumawag ng doktor? Umiling si Angelica. Ngunit sa halip ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Carding. Carding, musika, delayed ako. Halos 2 linggo na. Natahimik si Carding. Musika. Hindi siya nangahas na mag-isip ng kung ano paman. Nang hapong iyon, pagka-uwi ng asawa niya, pumunta sila sa isang klinik. Musika. Pinaghintay si Carding sa labas, balisang nakaupo sa mahabang upuan. Bumukas ang pinto. Musika. Dahan-dahang lumabas si Angelica. Pula ang mukha, nangingilid ang luha sa mga mata. Sumunod ang asawa niya sa likuran, na mapula rin ang mata pero nakangiti ng malapad. Carding. Tumayo si Carding na naninigas na parang rebulto. Buntis ako. Saglit na huminto ang oras. Nilapitan ni Ricardo si Carding at tinapik ang magkabilang balikat nito ng malakas. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa dismaya, kundi dahil sa matinding pasasalamat na hindi maitago. Musika, salamat Carding. Iniligtas mo ang asawa ko mula sa lungkot na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon. Napalunok si Carding, hindi alam ang sasabihin. Musika. Hindi namin makakalimutan ang tulong na ito, dagdag ni Ricardo. Mula noong araw na iyon nagbago ang ihip ng hangin sa bahay. Mas naging masayahin si Angelica. Nagsimula siyang humuni habang nagluluto at mas madalas na nasa bahay si Ricardo, inaalagaan ng asawa ng puno ng pagmamahal. Pinapanood ni Carding ang lahat ng iyon nang may halong damdamin, kaluwagan, tuwa, musika at kalituhan. Pero tuwing nakikita niya ang ngiti ni Angelica, alam niyang hindi pagkakamali ang desisyong iyon. Carding, taos puso akong nagpapasalamat, sabi ni Angelica, habang nakaupo sila sa hardin isang araw. Musika. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin, ma'am. Hindi lahat ng tao ay matapang. Hindi lahat ng tao ay kasing buti mo.
Hindi na sumagot si Carding pero sa puso niya ay sumibol ang isang uri ng pagmamalaki na mahirap ipaliwanag. Isang araw ipinatawag ni Ricardo si Carding sa kanyang opisina. Musika. Seryoso ang tono niya, pero hindi nakakatakot. Carding, maupo ka. Musika. Kinakabahang umupo si Carding. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, naglabas si Ricardo ng isang maliit na maleta mula sa ilalim ng mesa at binuksan ito. Sa loob ay may mga bungkos ng pera na hindi biro ang halaga. Para sa iyo ito bilang pasasalamat namin. Hindi ko kayang bayaran ang ibinigay mo sa asawa ko, Musika, sa pamilya namin. Pero kahit paano makakatulong ito sa buhay mo. Nanlaki ang mata ni Carding, naninikip ang dibdib. Hindi pa siya nakakita ng ganoon karaming pera sa buong buhay niya. Sir, sobra-sobra po ito. Hindi po matutumbasan ang kasiyahang ibinigay ninyo sa asawa ko. Biglang pumasok si Angelica, tumayo sa tabi ng asawa habang hawak ang tiyan na nagsisimula ng umbok. Tanggapin mo, Carding. Deserve mo ang mas magandang buhay. Sa nanginginig na kamay tinanggap ni Carding ang maleta. Hindi dahil sa kasakiman, Musika, hindi dahil nasilaw sa pera, kundi dahil naramdaman niyang ang kanyang pagsasakripisyo, takot at bigat na dinadala ay nasuklian na sa marangal na paraan. Sa wakas, nakahinga na rin ang lahat ng maluwag. Musika. Nang araw na iyon silang tatlo ay sabay-sabay na nagtsaa. Isang simpleng bagay pero napakalaki ng kahulugan. Ngumiti si Ricardo at sinabing, Musika. Mula ngayon, hindi ka lang basta empleyado sa bahay na ito. Bahagi ka na ng mga taong pinagkakatiwalaan namin. Musika. Yumuko si Carding, pinipigilan ang luha. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Maynila, Musika, naramdaman niyang tunay siyang pinahahalagahan. At sa kaibuturan ng puso niya, Musika, alam niyang magbabago ang buhay niya magpakailanman. Musika. At iyon ang katapusan ng hindi pangkaraniwang kwento ni Carding, ang simpleng binata mula sa probinsya na nagbago ang buhay dahil sa isang desisyong imposibleng paniwalaan. Musika. Mula sa pagiging simpleng kasambahay hanggang sa makapagbigay ng kaligayahan sa isang pamilyang matagal nang nilukob ng kalungkutan. At sa huli, sinusuklian ng Diyos ang bawat mabuting hangarin, bawat katapatan at bawat sakripisyo ng biyaya na hindi kailanman inakala ni Carding. Minsan dinadala tayo ng buhay sa mga sitwasyong hindi madali, musika o sa mga pagpiling hindi natin ginusto. Ngunit hanggat nananatili tayong mabuti, tapat at hindi nananakit ng kapwa, laging naghahanda ang Diyos ng pinakamagandang kapalit sa musika, tamang panahon. Ang biyaya ay maaaring dumating mula sa direksyong hindi natin inaasahan. Salamat sa panonood ng kwentong ito hanggang sa huli. Isulat sa comment section kung saang lungsod ka nanonood ng videong ito. Natutuwa kaming mabasa ang inyong presensya mula sa iba't ibang lugar. Sana ang mga nagsisikap sa ibang bansa o malayo sa pamilya ay pagpalain. Musika. Ang mga may sakit ay bigyan ng kagalingan. Ang mga lumalaban ay bigyan ng lakas. At ang mga naghihintay ng magandang balita, naway dumating na ito agad. Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe Musika sa channel na Mga Yapak ng Kwento sa Gabi Jejak Serita Malam upang hindi kayo mahuli sa mga tunay na kwentong puno ng aral, damdamin at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa susunod na kwento.